Zaimon POB. I would like to invite my good friend Luke to join me on stage and give me the ring. Wika ko sa mikropono habang nakatingin ako kay Luke na nakatayo sa tabi ni Clinton. Nakita ko ang pagkagulat ni Clinton sa aking tinuran dahil wala sa aming plano na ipapahawak ko ang singsing kay Luke at maging si Luke kanina ay nagulat. Matapos ko siyang kausapin na gusto kong umakyat siya sa stage upang iabot niya sa akin ng singsing. Ang lahat naman ay natigilan at kinikilig nang binanggit ko ang tungkol sa singsing. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Sanya, kaya't agad ko itong pinisil na tila ba pinapabatid ko sa kanya na everything will be okay. Umakyat si Luke sa stage habang titig na titig sa aking mga mata. Nababakas ko ang lungkot sa kanyang mukha, lalong-lalo na sa kanyang mga mata. Inabot niya sa akin ang itim na kahita ng engagement ring na aking binili at nang nasa kamay ko na ito ay itinaas ko ang aking kamay at ipinakita sa lahat ang kahitang hawak-hawak ko, kaya lalong umugong ang malalakas sa tilian sa loob ng malaking silid na ito. Silence! Nakangiti kong ani. Aalis na sana si Luke nang agad ko siyang pinigilan. Where do you think you are going, Luke? Ani ko sa kanya na ikinagulat niya na nakatitig sa akin na tila ba nagtatanong ang kanyang mga mata. Agad ko siyang nilapitan habang hawak-hawak ko pa rin ang kamay ng aking kasintahan. Napatitig siya sa akin at nakikita ko kung paano siya naguguluhan sa mga nangyari. Isang ngiti ang binigay ko sa kanya at pagkatapos ay kinuha ko ang kaliwang kamay ni Luke na ikinagulat niya. Luke, ang tanong mo sa akin ay kung naiintindihan ko ba ang iyong nararamdaman. Kung may alam ba ako sa nangyayari sa iyo at kung alam ko ba kung ano ang dahilan ng sakit na iyong nararamdaman. Bro, I know dahil I have been there. Nagparaya din ako sa babaeng minahal ko ng lubos. Sabi mo mahal mo ako. Mahal na mahal din kita bro. Kayo ni Clinton. Kaya ngayon, nandirito ako upang itama ang isang pagkakamali. Huminto ako sa aking pagsasalita at pinunasan ko ang luhang dumaloy sa aking pisngi. Zaimon, ani ni Sanya sa akin at pinisil kong muli ang kanyang kamay upang ipapatid na okay lang ako. Zaimon, bro, anong nangyayari? Ani naman sa akin ni Luke na naguguluhan. Muli ay nagsalita ako, pero this time ay may matamis na mga ngiti sa aking labi. Luke, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Sanya. Pakaingatan at pakamahalin mo siya. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam ko kung gaano niyo kamahal ang isa't isa at hindi ako magiging hadlang sa dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Wika ko at inabot ko ang kamay ni Sanya at Luke. Zaimon, muling tawag ni Sanya sa aking pangalan at nginitian ko lamang ito ng matamis upang malaman niya na ang lahat ay okay lang sa akin. What the fuck are you doing? Bulong ni Luke sa akin at matamis na ngiti naman ang aking sinagot sa kanya. Umugong ang bulong-bulungan, ngunit hindi ko ito pinansin at muli lamang ako nagsalita. Luke, napakabuti mong kaibigan dahil kahit ikamatay mo ang pagkawala ng babaeng pinakamamahal mo ay handa kang mamatay. Makita mo lamang akong masaya. Ngunit hindi ko naman nanaisin na makita kang nagdurusa. Alam ko ang tunay mong nararamdaman. Ninyong dalawa, batid ko kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. Tama na ang pagkukunwari at harapin natin ang katotohanan. Tapos na ako sa mga panahong puro pagkukunwari lamang at tumantong sa hindi magandang wakas. And trust me bro, mas masakit ang mawala sa buhay mo ang taong itinitibok ng puso mo. Kaya't hindi ko hahayaang mangyari sa'yo ang nangyari sa akin dahil lamang pareho tayong nagkukunwari sa tunay nating nararamdaman. Wika kong muli at pagkatapos ay muli kong pinunasan ang mga luhang mabilis na dumaloy sa aking mukha dahil ngayon
ay mukha na ni Audrey ang tila ba paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. I love you guys. Buong akala ko ay tunay ang pagmamahal ko. Ngunit kapatid lamang pala ang nararamdaman ko para sa iyo, Sanya. At batin kong ganun ka din sa akin. Kaya sa araw na to ay ibinabalik ko na ang iyong kalayaan at piliin mo ang taong isinisigaw ng puso mo. Katulad ko, susundin ko rin ang sinisigaw ng puso ko. Walang maidudulot ng mabuti ang pagpapanggap. Kaya't habang maaga pa, itama natin ang mga to. Pagkawika ko, ay agad akong niyakap ng mahigpit ni Sanya habang walang humpay na umiiyak. Thank you, Simon. Thank you so much. Napakabuti mong tao. Hangad ko din ang iyong kaligayahan at sana mahanap mo na ito. Umiiyak niyang turan sa akin at pagkatapos ay kinuha ko ang isang kamay ni Luke at inabot ang singsing at tiningnan ang kanyang mukha na hanggang ngayon ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Ano pang hinihintay mo? Mag-propose ka na, gago. Baka magbago pa ang isip ko. Pabayaran ko yan sa'yo. Ang mahal-mahal kaya niyan. Wika kong tumatawa sa kanya. Malalakas na pagsinghap ang aming narinig sa kabuuan ng silid. Akin ka na lang, Simon! Sigaw ng isa na ikinatawa ng lahat. Simon, single pa ako. Ako na lang ang mahalin mo. Sigaw din ng isang magandang babae na hindi ko kilala at binigyan ko na lamang siya ng isang flying kiss. Kaya malalakas na ugong na animo ba ay may kinikilig mula sa mga babaeng bisita ang maririnig dito. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na at pinaghihintay mo pa sa'yo si Sanya. Muli kong ani kay Luke na ikinatawa ng mga taong nakakasaksi ng mga pangyayari. Samantaling si Luke ay tila ba hindi pa rin natatauhan at natutulala lamang at hindi malaman ang sasabihin at ang kanyang gagawin dahil sa mga nangyayari ngayon na hindi niya lubos na inaasahan. Pumikit-pikit ang mga mata ni Luke at kumibot-kibot ang kanyang bibig na halatang pilit na pinipigilan ng mga luhang gustong tumulo sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay tinitigan ng hawak-hawak na singsing na inilagay ko sa kanyang kamay. Tumingin kay Sanya na nakatitig naman sa kanya na may ngiti sa kanyang labi. Ibinalik naman sa akin ang mga tingin at bigla na lamang akong niyakap ni Luke at narinig ko lamang ang kanyang mga paghikbi dahil sa hindi mapigilang emosyon na kanyang nararamdaman. Walang hiya ka, bro. I love you. Hindi ko akalain na gagawin mo to para sa akin. Sobra mo akong pinasaya. Maraming salamat. Tandaan mo, pare, handa akong magsakripisyo para sa kaligayahan mo dahil mahal kita na parang isang kapatid. Wika niya na ikinatawa ko. At kaya ko ding magsakripisyo para sa inyo ni Clinton dahil mahal ko din kayo. Go! Ano pa bang hinihintay mo? Wika ko habang lumuluha ako sa sobrang kaligayahang aking nararamdaman para sa aking kaibigan at para na din kay Sanya. Damang-dama ko ang kaligayahan ngayon ni Luke. Hindi ko akalain na ganito kamahal nila ang isa't isa. Sobra akong natutuwa sa mga nangyayari at aaminin kong wala akong nararamdamang kirot sa aking puso nang ipaubaya ko si Sanya sa aking matalik na kaibigan. Bagkus ay kagalakan dahil sa nakikita kong kaligayahan sa kanilang dalawa. Gago ka, pare, ginulat mo ang lahat sa ginawa mo. Kakaiba ka talaga, kaya mahal na mahal ka namin ni Luke. Malakas sa sigaw naman ni Clinton na malakas na pumapalakpak habang masaya kaming pinapanood. Simon, my love, makikilala ba natin ang babaeng tunay mong minamahal? Sigaw ng isang babae na ngayon ko lamang nakita. Sa tinuran niya ay hindi agad ako nakapagsalita. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Alam kong nasaktan siya sa mga tinuran ko kanina. Masyado lamang ako nasasaktan nang makita ko na naman silang magkasama. Simon, my love, naghihintay kami ng sagot mo. Muling turan ng babaeng hindi ko kilala. I don't know, hindi ko alam kung tatanggapin niya pa ako. Wika ko sa kanya at biglang natahimik ang buong kapaligiran. Bro, I can help you to win her back. Bulong sa akin ni Luke. Agad ko lamang siyang tinapik sa kanyang balikat
At iniwan ko na sila sa gitna ng stage. Dahil moment na nila ito at pagkakataon na ito ni Luke upang gawin ang bagay na alam kong matagal niyang gustong gawin. Matapos sa mga katagang binitawan ni Luke kay Sanya, ay mabilis na tinanggap ni Sanya ng matamis na oo ang pagmamahal na ipinangako sa kanya ni Luke. Kaya't malalakas na pagbati ang pumailan lang sa loob ng silid na ito. Habang ako naman ay malakas na pumapalakpak at lumuluha dahil sa sobrang kaligayahan na aking nararamdaman. Congratulations to both of you! Cheers! Malalakas na sigawan ang pumailan lang sa loob ng event room at masayang hinalikan ni Luke sa labi si Sanya. At kitang-kita ko ang kislap ng mga mata ni Sanya sa sobrang kaligayahan na hindi ko nakita minsan kapag ako ang kanyang kasama. Matagal ko nang batid na may pagtingin sila sa isa't isa, ngunit nagbulag-bulagan lamang ako. Ngayon ay tama na ang pagpapanggap. Tama na ang isang pagkakamali. Naupo ako malapit sa bar at nagsali ng alak sa kupita at mabilis ko itong tinungga. Zaimon, anak, wika ng isang tinig sa aking likuran, kaya agad ko itong napaharap. Dad, turan ko. Kahanga-hanga ang iyong ginawa. Napakabuti ng iyong puso, anak. Wika ng aking ama at agad na tumabi sa akin at nagsalin din ng alak sa kupita at agad na sinimsim ang laman nito. Matagal ko nang alam na hindi pa rin nawawala si Audrey dyan sa puso mo. Ibang-iba ang tingin mo kay Sanya kumpara kung paano mo pagmasdan ng iyong asawa noon. At hindi ko nakikita ang kislap ng iyong mga mata kapag magkasama kayo, tulad kung paano kumislap ang iyong mga mata sa tuwing nakikita mo si Audrey. Wika ng aking ama at hindi ako kumibo dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Alam mo ba anak, nakatatawag lamang ng nanay ni Audrey sa inyong ina, kani-kanina lamang. Wika ng aking ama na ikinakunat ng aking noo, kaya napatingin ako sa kanya na may tanong sa aking mga mata na agad namang sinagot ng aking ama. Ipinaalam niya na umuwi ng Pilipinas si Audrey para sa'yo. Wika niyang muli na ikinatahimik ko dahil kanina ko pang alam na lumitaw ang kapatid ko kanina sa aking harapan at ang nangyari sa rooftop at noong tinawagan nila ako noong isang araw. Wala ka bang sasabihin anak? Ani ng aking ama. Nagkita kaming tatlo kanina dad. Wika ko na ikinagulat ng aking ama at agad na napaharap sa akin. Nandirito ang kapatid mo, Zaimon? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Gulat na ani ng aking ama. Kitang-kita ko ang kasabikan sa kanyang mga mata nang banggitin ko ang aking kapatid. I don't know dad. I was so angry kaya naitaboy ko sila. Wika ko habang nakatanaw lamang ako sa kawalan. Bagsak ang balikat ng aking ama nang marinig niya ang aking sinambit. I'm sorry dad. Paumanhin ko sa kanya. It's okay son. Naiintindihan ko ang galit mo. Sana lamang ay magawa mo pang magpatawad upang maging masaya ka na rin. Subukan mong buuin muli ang pagsasama niyo ni Audrey. Ani niya sa akin. It's too late for that, Dad. And you know that, matagal nang walang bisa ang aming kasal mula nang pinirmahan ko ang annulment na pinadala nila sa akin. Wala nang bubuin pa, Dad. Sambit ko sa kanya at muli kong tinungga ang alak na aking hawak-hawak. What? Akala ko ba nagkita na kayo kanina ng kapatid mo at ni Audrey? Hindi ba nila sinabi sa'yo kung ano ang totoo? Gulat na ani ng aking ama, kaya't nagsalubong ang aking mga kilay. Sabihin ang totoo? Anong katotohanan dapat ang malaman ko, Dad? Naguguluhan kong ani sa kanya. Nakasal pa rin kayo ni Audrey at legal mo pa din siyang asawa. Halos tumalo ng aking puso mula sa aking dibdib nang marinig ko ang sinabi ng aking ama. Para akong nabuhay na muli mula sa matagal na kamatayan. Mga mata ko ay biglang nanlabo dahil sa mga luhang umaagos mula dito. Hindi ko alam ang aking gagawin sa mga sandaling ito. Nasaktan ko ang damdamin ni Audrey kanina at hindi ko man lamang siya pinagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag.
Agad akong tumayo at patakbo na sana akong palabas nang pigilan ako ng aking ama. "Simon, saan ka pupunta?" Ani niya sa akin. "Hahanapin ko si Samuel at Audrey, Dad." Wika ko habang tumutulo ang mga luha sa aking mga mata. "Son, it's almost 3 o'clock in the morning. Ipagpabukas mo na yan." Turan niya sa akin, kaya't napatingin ako sa aking orasang pagbisig. "Shit," pagmumura ko. "Bukas ay maaga kong tatawagan ng iyong kapatid upang malaman ko ang kinaroroonan nila." Wika pang muli ng aking ama at tinanguan ko na lamang siya dahil wala na akong masasabi pa sa kanya. Ang alam ko lang ngayon ay sobrang saya ng puso kong malaman na asawa ko pa rin si Audrey at ako lamang ang may karapatan sa kanya. Samuel POV. Maaga kong nagising at agad na tinungo ang kwarto ni Audrey. Kanina pa akong katok ng katok sa kanyang silid, ngunit walang tumutugon sa loob. Tinatawagan ko ang kanyang telepono, ngunit tila ba nakapatay ito, at dumediretso lamang ang aking tawag sa kanyang voicemail. Pinihit ko ang seradora ng kanyang silid at laking gulat ko nang bumukas ito, kaya pumasok na ako sa loob nito habang tinatawag ang pangalan niya. "Audrey?" Tawag ko, ngunit madilim lamang sa loob ng kanyang silid, kaya sinalat ko ang switch ng ilaw sa wall at pinindot ito. Laking gulat ko na tila ba hindi man lamang nagusot ang kanyang higaan, kaya mabilis akong pumasok at tumingin sa paligid. Napansin kong wala ang maleta ni Audrey, kaya nakaramdam ako ng takot. Agad na binuksan ko ang malaking closet, ngunit wala itong kalaman-laman, hanggang sa napansin ko ang isang sulat na nakapatong sa ibabaw ng maliit na table sa gilid ng kama. Agad ko itong kinuha at napatda ako nang makita kong para sa akin ito at galing kay Audrey. Agad akong bumalik sa aking silid at naupo sa kama. Binuksan ang envelope na naglalaman ng sulat. Halos hindi ko agad mabuksan ang sulat dahil sa panginginig ng aking mga kamay at sa nanlalabong mga mata dahil sa mga luhang dumadaloy dito. "Samuel, alam ko magugulat ka kapag nalaman mong wala na ako sa aking silid. Patawarin mo ako kung hindi na ako nagpaalam sa'yo. Napagpasyahan ko na lamang na tuluyan na lamang lumayo at mapag-isa upang makapag-isip-isip ako. Maraming salamat sa lahat ng kabutihang ipinakita mo sa akin. Mahal na mahal kita, Samuel, na para bang tunay na kapatid. Masakit man ay kinakailangan kong lumayo upang sa ikatatahimik ng lahat. Gagawin ko to para sa kahilingan ni Simon. Tama siya, Samuel. Puro sakit ng kalooban lamang ang binibigay ko sa kanya. Sana isang araw, mapatawad niya ako sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Mag-iingat ka palagi at aalagaan mo ang iyong sarili. At may isa lamang akong pakiusap na sana ay mapagbigyan mo ako. Bumalik ka na sa pamilya mo. Matagal ka nang nawalay sa kanila at batid kong nangungulila na sila sa'yo. Sana ay gawin mo ang lahat upang manumbalik ang dati niyong samahan ng iyong kapatid. Patawarin niyo ako kung ako ang naging dahilan ng kaguluhan ng inyong buhay. Habang binabasa mo to, nasa malayong lugar na ako. Maraming salamat, Samuel. Hindi ko kayo makakalimutan ni Simon. Pakisabi sa kanya, mahal na mahal ko siya. Paalam, Audrey. Agad na nagtuluan ang aking mga luha matapos kong basahin ang sulat na iniwan ni Audrey para sa akin. Kasalanan ko ang lahat ng to kung bakit nagkakagulo ang lahat. Hindi dapat ito dinadanas ngayon ni Audrey at ng aking kapatid kung hindi ako naging makasarili. Para akong kakapusin ng paghinga dahil sa matinding pagluha. Pakiramdam ko ay ako ang umagaw sa kanila ng karapatan na lumigaya sa piling ng bawat isa. Mabilis akong tumayo at pinagsusuntok ko ang dingding ng aking silid sa sobrang galit na aking nararamdaman. Napaluhod ako sa sahig sa sobrang sakit na aking nararamdaman dito sa aking puso. Mahal na mahal kita, Audrey, at matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na kailanman ay hindi ko makukuha ang pag-ibig mo, ang puso mo, dahil batid kong si Kuya Simon lamang ang nilalaman nito. Sana noon pa man
ay hinayaan ko na kayong ayusin ang mga problema nyo. Sana ay hindi na humantong ang lahat sa masalimuot na pangyayari. Sana ay hindi na nagawa ng aking kapatid na magmahal pa ng iba. Kasalanan ko ang lahat ng to. Nasan ko, Audrey? Wika ko habang tinititigan ko ang mga dugon dumadaloy sa aking kamay. Audrey, nasan ka? Bakit ka umalis? Sana hinayaan mo munang ayusin ko ang mga pagkakamali ko sa inyo ng aking kapatid. Wika kong muli sa aking sarili. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tumayo ako at tinungo ang banyo upang malinis ko ang mga sugat sa aking kamao. At pagkatapos ay agad ako nagbihis at lumabas ng hotel. Pagkalabas ko ay pumara ako ng taxi at nagpahatid ako sa mansyon ng aking mga magulang. Kailangan malaman ni Kuya Simon na umalis ang kanyang asawa at hindi ko alam kung saan ito nagtungo. Kailangan ko ang tulong niya upang mahanap namin si Audrey, ang asawa niya. Pagkarating ko ay laking gulat ng aking ama at ina nang makita nila akong pumapasok sa loob ng kabahayan. Kaya sa sobrang kaligayahang nararamdaman nila ay agad nila akong sinalubong at niyakap ng mahigpit. Samuel, anak! Wika ng aking ina at agad na nagtuluan ang kanyang mga luha. Ma'am, wika ko at agad na nagtuluan din ang aking mga luha. Samuel, anak, anong nangyari at bakit ka umiiyak? Wikang muli ng aking ina habang sinasalubong ako ng yakap at agad akong umiyak sa kanyang balikat. Para akong bata na nakahanap ng kakampi at nagsusumbong dito ng mga nangyari. Son, what happened? Tura naman na nag-aalala kong ama sa akin. She is gone, Dad. Audrey is gone. Umiiyak kong turan sa kanila habang panay ang pagsigo ko dahil sa matinding pag-iyak. What do you mean? My wife is gone? Malakas sa tinig ng wika ng aking kapatid, kaya't napaangat ako ng aking ulo at napatingin sa pinanggagalingan ng kanyang boses. Nakikita ko ang galit na bumabalatay sa kanyang pagkatao. Galit na inuukol niya para sa akin. Ngunit hindi ako natatakot dahil nakahanda akong harapin ang aking kapatid upang matapos na ang gulong ako mismo ang nagsimula. Kuya Simon, patawarin mo ako kuya kung napabayaan ko si Audrey. Ani ko sa kanya habang lumuluha ako na nakatingin lamang sa mga mata niyang nagliliyab na tila bahandang magbuga ng apoy anumang oras. Tell me, Samuel, what do you mean she is gone? What did you do to my wife? Galit na galit niyang turan sa akin habang lumalapit at pagkatapos ay hinaklit niya ang aking kuhelyo at malakas na idinikit ang aking likod sa dingding ng bahay. Ngunit hindi ko ito ininda dahil batid ko ang matindi niyang galit sa akin. Simon, bitawan mo ang kapatid mo. Utos ng aking ama, ngunit hindi ito tumitinag ang aking kapatid. Bakas na bakas ko sa kanyang muka ang matinding galit. Bigla ay isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa dingding, malapit na malapit sa aking mukha, at mataman niya lamang akong tinititigan na nag-aalab ng kanyang mga mata. Hindi ako natinag, hindi ako nagpakita ng takot, at lalong-lalo ay hindi ako umilag. Tatanggapin ko ang lahat ng pananakit niya kung yun ang magpapaalis ng galit niya. Hahayaan kong sa akin niya ilabas at ibuhos lahat ng naipon niyang galit na matagal niya nang itinatago sa dibdib. Simon, anak, wag mong sasaktan ng kapatid mo. Lumuluhang ani naman ang aking ina at tumingin naman ako dito at nginitian ko siya upang ipabatid sa kanya na kaya kong tanggapin ang galit ng aking kapatid. I said, what did you do to my wife, Samuel? Huwag mo akong galitin dahil kapatid kita at hindi ako mangingimi na lumpuhin ka. Sigaw niyang muli sa akin. Napahugulhol ako na animoy bata na naghahanap ng kalinga ng magulang. Ang mga mata ko ay hilam na sa mga luhang dumadaloy mula rito. Kuya, wala na si Audrey. Umalis na siya at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Tanging sulat lamang iniwan niya sa akin. Nanlulumo kong ani sa kanya at naramdaman ko ang unti-unting pagluwag
ng pagkakahawak niya sa akin at bahagya siyang napaatras mula sa kinatatayuan niya. Nasaan ang asawa ko, Samuel? Bakit mo hinayaang mawala sa paningin mo si Audrey? Kinuha mo siya sa akin. Inilayo mo siya, ang asawa ko. Kay tagal ko kayong hinanap. Halos mamatay ako dahil nawala siya sa buhay ko. Tapos babalik ka dito para lang sabihin sa akin na wala na siya? Na umalis na siya? Muli niyang wika sa akin. Ngunit umiling-iling lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Dahil wala talaga akong alam na maapuhap na tamang sagot sa kanyang mga sinabi. Napaano ang kamay mo, anak? Wika ng aking ama nang makita niyang nakabenda ang aking kamay, kaya't napatingin din dito ang aking kapatid. Nasunto ko po ang wall kanina matapos kong basahin ang sulat ni Audrey. Wika ko sa kanila habang hindi pa rin tumitigil ang aking mga luha. Gusto ko makita ang sulat niya. Malamig na tugon naman ng aking kapatid, kaya't agad ko itong kinuha sa aking bulsa at mabilis na inabot ito sa kanya. Mabilis na nagtuluan ang luha ni Kuya Zaimon matapos niyang basahin ang sulat ni Audrey. Nandoon kami ni Audrey kagabi na magpo-propose ka sa iyong kasintahan, kuya. Hindi niya kinaya na makita niyang itinaas mo ang singsing na masayang masaya ka, kaya't mabilis siyang tumakbo papalabas ng building kagabi upang hindi na masaktan pa. Sinabi niya sa akin na papalayain ka niya at hahayaan sa babae nagpapasaya sa'yo. Ngunit hindi ko naman inisip na tuluyan na siyang lalayo at iiwan tayong lahat. Wika ko sa kanya habang ang aking ina ay yakap-yakap na ako. Hindi ako nag-propose kay Sanya. Kung hindi kayo umalis, malalaman niyo na hindi ako ikakasal. Umiiyak niyang ani na ikinagulat ko. Pero ang sabi mo, kuya, hindi ko na natapos ang aking sasabihin na magsalita siyang muli. Sa huling sandali ay napagtanto ko na hindi ko mahal si Sanya. Tama ka na si Audrey pa rin ang nilalaman ng puso ko. Itinuloy ko ang marriage proposal, ngunit hindi para sa akin, kundi para kay Luke at Sanya. Dahil katulad mo, mahal na mahal din ni Luke ang aking kasintahan at sa pagkakataong ito naman, pareho nilang mahal ang isa't isa. Kaya't hinayaan ko ang dalawang pusong nagmamahalan na magkaisa dahil ayokong maulit ang nangyari sa akin sa dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Hindi ko sila hahayaang masaktan ng dahil lamang mas pinili kong pagtakpan ang tunay kong damdamin para kay Audrey. Wika niya habang lumuluha at napayuko ako dahil sa nararamdaman kong hiya sa kapatid ko. Napakabusilak ng kanyang puso at handang magparaya upang makita lamang niya na masaya ang mahal niya sa buhay. Bakit hindi ko nagawang maging masaya na lamang noon sa aking kapatid? Bakit naging makasarili ako? Patawarin mo ako, Kuya Zaimon, kung naging madamot ako noon. Patawarin mo ako kung hindi ko man lamang naisip ang nararamdaman mo. Patawarin mo ako, kuya, kung naging makasarili ako. Ginamit ko ang pagmamahal mo sa akin upang magamit ka ng ibang tao. Mapagtakpan lamang ang tunay na niloloob mo upang maging masaya lamang ako. Patawarin mo ako, Kuya Zaimon. Umiiyak kong turan sa kanya at tinapik niya lamang ang aking balikat. Hahanapin ko si Audrey. Hindi ako titigil sa paghahanap hanggat hindi ko siya naibabalik sa piling ko. Kung kinakailangang halugugin kong muli ang buong mundo, gagawin ko. Mahanap at makapiling ko lamang siya. Dagdag niya pang ani sa akin. Hahanapin natin si Audrey, Kuya Zaimon. Tugon ko sa kanya. Kailangan niyang malaman kung gaano ko siya kamahal. Kapag nahanap ko siya, ipinapangako kong magiging maligaya na kaming dalawa. Nanuluhan niyang ani. Tutulungan kita, kuya. Sambit ko sa kanya na tinungaan niya lamang. Patawarin mo ako, kuya, sa nagawa ko. Maniwala ka sa akin. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yon. Malungkot kong ani sa kanya at tapik lamang sa balikat ang isinagot sa akin ni kuya na tila ba ipinababatid sa akin na kalimutan na namin ang nangyari. Nagkaayos kami ng aking kapatid at humingi na rin ako ng tawad sa aking mga magulang sa mga nagawa ko. Masayang masaya sila sa wakas ay nagkaayos na kami ni kuya. Pinagbigyan ko din ng kanilang kahilingan na pansamantalang manirahan muna dito kasama nila bago ako bumalik sa New York.
Ngunit bago ako bumalik sa US, ay tutulungan ko muna ang aking kapatid na hanapin ang kanyang asawa.